Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Umaga, gabi sa inyo lahat kasi tayo po ay napapanood sa buong mundo. Okay? And nandito po kami sa ating programang Hiwaga at Kababalaghan. At ito po muli si Shane Pen na nagbabalik muli sa inyo para sa ating talakayan ngayong araw na to tungkol sa ano po ang what will be ano ang nai-install natin ngayong 2021. Paano natin sasalubungin po, paano po ang magiging buhay po natin ngayong 2021. Okay, ngayon pong araw na to ay meron po akong guest na ang pangalan po ay si Master Yong. Pero bago po tayo mag-umpisa, maglilid muna po siya ng isang prayer para sa guidance po ni Lord sa atin. At of course, sa ating po mga televiewers. Master Yong? Hello, magandang gabi. Narinig na? Yes, Master Yong. Narinig na. Magandang gabi sa inyo. Okay, tayong lahat ay manalangin. Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima. Omnipotente ang kalangkap sa dilim at buong liwanag. Magandang gabi sa iyo, Amang Kataas-taasan. Magandang gabi po sa iyo, Inang Kataas-taasan. Ako po ngayon ay si Master Yong, nananawagan sa oras na ito. Nawa po ang programa ni Madam Shane P. ay magtagumpay po at lahat ng mga televiewers na nakikinig. Amang buhay na walang hanggan, nakikita at hindi nakikita, in the name of the power of Judge Piao, Henry Morris Nabisdal, titular degree number 010-02274, OENL Natural Law. Almighty Everlasting Father, Judge How, Heavenly and King, Founderess, Creator of Heaven and Globe World, with your sacred family, Morris, Quarter Supremer, Mother Filipinas, and children of the soul of the living God, Jehovah Alpha, Jesus, Holy Spirit, Deus Eterno Migosum Sabatorum Sol Omnipotent Deus ni Magnified Person, Morning Rising Sun, Rising Star, Morris family. I firmly believe in all my heart, soul, and in the heaven and the Jew, but my eternal Lord God, forever to Jerusalem with my prosperity, deliverance. Master, nawala kayo. Master, nawala. Naghang. Naghang po kayo. Master, nawala kayo. Hello, Master. Nawawala kayo. Sige, tuloy natin. So, kahit anyway, nandiyan pa naman kayo dito sa nakikita na kayo, may mga viewers na tayo na nag-comment na. Okay. So, bale, bago tayo magsimula, papakilala ko muna kayo sa kanila. Okay. Sana na sayang yung dasal, but anyway, siguro naman naintindihan din ni Lord at ng mga kumbaga kung bakit nagkaganon dahil nga sa ating internet. So, okay, naintindihan natin yan. Yes. At least may gabay pa rin tayo ni Lord. Okay? Amen. Okay. And itong 2021, sana ito yung isang magandang taon para sa atin at sana'y makabangon po tayo kasi ang year 2020 ay isang bangungot, isang
kumbaga nightmare for us, the year 2020. And ito po, meron po akong guest ngayon na ang pangalan si Master, what's this? Master Yong. Master Yong. Yeah, Master Yong. Okay? Siya po ay isang, meron po siya, ano po ba ito? Member ng isang Casino Philippine Shrine of the Holy Orthodox Catholic Church of the East or Orient. Tama po ba? Royal Hindi Kingdom po. Maharlikan? Okay. So, the Philippine Shrine of the Holy Orthodox Catholic Church of the Far East Orient and each World United Nation, Philippine Military Divine Government, and the Royal Kingdom of Royal Maharlika, the land of Ophir. Okay. So, yan po si Master Yong. So, pwede rin kayong magtanong mga viewers sa kanya about yung kapalaran. Ano ba magiging kapalaran natin for the year 2021? Actually, ang topic po natin ngayon is what's in store for us for the year 2021. So, malawak po ang topic natin ngayon, generalized. Pwede yun sa kapalaran natin ngayong 2021. Isang mapagpalang ang ating lahat. Sa pagpasok 2021, higing masagana ang pagpasok at tayo ay makakabangon sa ating pagkalugmok, lalo ang pagpiling ng mga tinatawag na kalamidad at sa ating COVID-19. Maiibsan na lahat ang ating kahirapan. Sa pagpasok ng Year of the Ox o tinatawag na simbolo ng baka, di ba? Yan ay may sukay. Tapos na ang year ng 2020. Yan ang Year of the Rat. Gumapang tayo. Ngayon, ang pagpasok ng Year of the Ox, uusad na tayo. At aangat na ang ating ekonomiya at darating na lahat ang mga investor dito sa bansang Pilipinas. Okay, so narinig mo? Yes, loud and clear, Master Yong. So, ang sabi ko nga sa kanila, if you have any questions, pwede kayo mag-question dito sa comment section about dun sa kapalaran nyo for the year 2021. And pwede rin magtanong kayo ano yung magiging kapalaran natin for the year 2021, mapa-business. Okay, sino ba yung mga aangat sa politika ngayon? At ano ba mangyayari sa atin regarding sa COVID-19? Kasi kagaya ngayon, meron tayong level up na variant ng COVID-19. So, ito ba ay lalo makakaapekto sa ating ekonomiya? So, ang katotohanan, ihahayag ko sa ang COVID-19 ay hindi totoo. Humingi na ng tawad ang World Health Organization dahil yan ay isang panliling lang. Totoo na sabi nila may COVID pero hindi katotohanan sapagkat nagmula yan sa Yuan, China. Sa Yuan, China ay mayroong isang in-experiment nila ang isang hayop. Yung hayop na yun hayop bago maganap yan kasi yan kalpid yan ay gawa ng mga kabal, mga Illuminati. Yan ang New World Order, 666 Antikristo. Walang COVID-19 sa totoo lang, mga magulang ko at mga kapatid. Kagagawan niya ng mga kabal, oligarchs o Illuminati. Kagagawan niya ng mga matataas na mga pinunang bansa, lalo na ang Inglaterra na pamumuno ni Queen Elizabeth. Pamumuno ito ang Committee o 300 upang i-declare nila ang tinatawag na New World Order upang one world government, one money, one religion, one faith.
Pero hindi yun sa Diyos. Hindi yun kung hindi kay Satan. Di ba? Gusto nila, dahil nagsimula ang kasaysayan, panahon ni Rothschild, naisip nila, gusto nilang sakupin ang kayamanan na nandito sa bansang pinili, peras ng silangan. The land of Maharlika, the gold of Ophir, the land of the Ophir. Yan ang totoo. Walang COVID-19. Meron silang pinakawalan lang dahil yan, ini-experiment lang nila yung meron silang ilalagay doon sa hayop ng base na i-inject sa tao. Ngayon, kumalat yung virus. Hindi ngayon malaman ng mga taga-Yuan China kung saan napunta yung tao na yun, kung nandiyan ba sa Yuan China o nakatawid ng bansang Pilipinas. Yun ang totoo. So, ibig sabihin na Master Yong, yung mga nahawaan ng COVID, sabi nyo kasi ang COVID hindi totoo dahil ito ay gawa ng Illuminati, which is in short, devil, evil is evil, okay? Ito ay walang katotohanan. Kumbaga, parang sira nila yung economy ng buong mundo. Tama? Pero paano yung mga namatay? Babagsakin kasi nilang buong mundo, global. Yeah, correct. So, paano yung mga nagkasakit ng COVID-19 na na-declare na namatay at yung iba naman ay gumaling? Sekreto na ginawa ng DOH. Para yan ang utos kasi nila Bill Gates, yung mga mayayaman, yung mga bilyonaryo sa buong mundo, yung World Health Organization, yung mga kabal, oligarchs, Illuminati, nalagyan nyo ng sakit. Kaya nawala kayo. Master Yong, naka-mute kayo. Naka-mute kayo, Master Yong. Naka-mute. Hindi kayo mapakinggan dito sa sa live natin. Naka-mute. Oo nga eh. O, nag-auto-mute kayo. Tanggalin niyo yung mute para napapakinggan. Wala, naka-mute pa rin kayo. Naka-mute. Hindi ko naman matanggal kasi dapat kayo matanggal. Teka, hindi matanggal eh. Nako, nawala kayo. Nawala. Balik kayo. Balik. I-click nyo ulit. Click kayo ulit doon sa Click nyo na lang ulit yung link para makapasok kayo ulit. Pero i-check nyo yung sa mic nyo. Dapat hindi siya naka-mute. Nag-automatic siguro siya na na mute siya. Hindi siya napapakinggan eh. Ako lang ang nakakapakinig sa inyo. Okay. Nahirapan kayo. Okay, ayan na. Ayan, okay. Sige po. Nga po ulit yung about yun sa COVID-19, bakit ito ay gawa ng Illuminati o ng mga devil, evil, dahil gusto nilang maghari. Gumaganap yan. Yung ng aking kapatid, sabi sa akin, at hindi niyang isang master yan, si master ng China. Sabi niya, brother, prepare ka dyan sa Philippines. Kasi yan, mayroon lalaganap na pandemic. Sabi ko, totoo ba ito? Sabi niya, oo, yan ay gawa ng mga kampon ng Satanas, kampon ng kadiliman. Gusto nilang i-penetrate ang buong mundo, i-declare nila yung New World Order. Yung one government, one money, one faith, one religion. Yan yung 666. Yan yung kabal. Oligarchs at Illuminati. Sabi ko, yan pala. Kaya pala sila gumawa ng matagal nilang inalagaan yung beast. Tapos in-inject nila sa tao.
Ngayon, hindi na nila malaman, itinago na nila. Dahil nagmula ang virus sa Yuan, China. Nagkaroon sila ng experiment na hayop. Yung hayop na yun, para lang malaman nila kung paano. Ay, hindi, nagkamali sila, isinaksak nila sa tao. Hindi sinasadya, doktor yon. Yun ang totoo yan. Ngayon, para bayaran ng mga company sa tadas ng Illuminati, inano yung mga gobyerno, na lalo na ang DOH, ang World Health Organization, yun ang totoo. Palabasin yung gano'n, tapos maglagay ng vaccine. Kung totoo, ang COVID, madali lang naman ang gamot yan. Mag-steam ka lang. Lagyan mo ng sukat asin, singutin mo, mawala na ang virus. Sinasabi na sa narinig niyo po ako? Yes. Loud and clear. Narinig niyo ako? Napapakinggan ko po kayo. Yes, loud and clear. Okay, loud and clear. Napapakinggan ko po kayo. Yes, okay po. Napapakinggan ko po kayo. Yes, napapakinggan ko po kayo. Okay po. Loud and clear. Napapakinggan ko kayo. Loud and clear. Napapakinggan po nila. Hello, napapakinggan ko po kayo. Loud and clear. Napapakinggan din po pero nila. Nawawala ka. Kaya, ang hirap pumasok sa signal. Mahirap na ipaliwanag lahat ang ating mga topic. Maganda ang pagpasok ng taong 2021. Makakausad na ang ekonomiya at ang bansa natin. At aalis na yan. Tinutulungan tayo ng Holy Father na alisin na itong gawa ng demonyo, ang COVID-19. So if ever, kasi nga 'di ba merong panibago na namang variant ang COVID-19. So kailan tayo makakausad talaga dito totally? Itong taon na ito, manalangin lang tayo, aalis na yan, COVID-19, para mawala na ang COVID na yan. Gawa-gawa lang kasi yan. Kasi pag-aralan ninyo, noong pa yan, i-declare nila yung New World Order, yung one government, one money, one religion. Tulad nung sinasabi nilang 5G, yan na yun, sila yung mga namumuno dyan. Yun ang aking nakikita. Okay. So pagdating naman po sa sa government po natin, ano po yung nakikita niyo for the year 2021? Ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, malilinis niya ang bansang ito. Inuunti-unti niya nang linisin ang mga bulok na sistema ng kanyang nasasakupa. Okay, so ibig sabihin, for the year 2021, uusad na tayo. Magiging normal na lahat. Opo. Matagal na inaasahan na biyaya o pagpapala sa ating kayamanan ng Diyos ay ibabahagi na sa sambayan ng Pilipinas. Yes, magiging normal na. Magkapit-bisig man tayo, ano man tayong relihiyon, ano man tayong pananampalataya, manalangin tayo, magbalik loob tayo sa ating naglikha sa atin. Tungkol naman po sa about sa buong mundo, sa world, yung yung nakikita niyong prediction para dito sa year 2021 tungkol dito sa ating buong mundo, kasi 'di ba affected tayo ng isang malaking pandemya. So ano yung nakikita niyo? Ang biyaya ibubukas na. Kaya ang buong ekonomiya ng buong mundo babalik na yan sa normal. Hindi lang Pilipinas, kung hindi buong mundo. Magbabalik na sa normal. Dahil ang biyayang iniintay, yung sinasabi nilang Marcos Wealth, ay hindi yan. Yan ay divine asset. Yan ay ipagkakaloob na sa buong mundo, lalo na sa bansang pinili, perlas ng silangan, itong bansang Pilipinas, na bago ito diniscover ng mga dayuhan o ni Magellan o ni Lapu-Lapu, hindi itong Pilipinas. Ito ang karugtong, ito ang Israel. Dugong bughaw.
Ito yung maharlika. Ito yung itinago. Ito yung lack of fear. Ito yung limandam na nawawala. Okay. So, if ever naman po, regarding dun sa prediction naman natin pagdating sa mga negosyo, ekonomiya natin, ano ang nakikita nyo, Master Yong? Ay, sa mga ekonomiya, uusad na tayo dahan-dahan. Mawawala na yung mga balakid. Babalik na sa normal lahat ang ating ekonomiya. Basta wag nating tangkilikin yung microchip. Oo, wag kayong magpatatak. I-research nyo sa Google. Ina-announce na yan. Wag kayong magpatatak. Kasi once na magpatatak kayo ng chip, mamomonitor na ang lahat ng galaw natin. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi buong mundo. Yung sinasabi niyong microchip, sino may pakanan yan? Illuminati, mga Illuminati. Sino ba yung namumuno ng Illuminati? Maliban dun sa Si Bill binanggit Gates. sa UK. Si Bill Gates. Etong Oo. gumawa ng Microsoft. Ito yung ginagamit ko. Si Queen of England. Si Rothschild. Yes. Okay. Oo. So, dun sa mga viewers po natin sa ngayon, dito sa program po natin na Hiwaga at Kababalaghan, pwede po kayo magtanong kay Master Yong, pwede po niya kayong sagutin. Any katanungan about sa kapalaran po ninyo sa 2021? Ano bang kailangan nilang ilagay? Pangalan, tsaka birthday? Pangalan lang. First name, middle name, third name, birthday. Pagkadalaga, hindi ko inaano yung may asawa. Okay, kung sa babae. Kung sa lalaki, yung pangalan na first name, middle name, surname. Okay? So, ang ilalagay nila para makapag-participate sila, mabasahan nyo sila, yung first 5 na lang po muna ang sinong first 5 na magko-comment about sa kanilang pangalan, middle initial at apelyido kung babae sa pagkadalaga, kung married po yan. Okay? Single and married yung apelyido nyo sa pagkadalaga and ano po, pati yung birthday and age. Tama? Numbering na lang po. Numbering na lang. Okay, yung number. Kung let's say, July 26, 1970, that's 07-26-1970. So, yung first 5 na makakapag-comment ay mabibigyan po ng basa. Makakapag-participate po kayo, makakapagtanong kayo kay Master Yong. So, yung first 5 po na pwede pong mag-comment. Okay, naghihintay po kami dito. By the way, habang naghihintay tayo, Master Yong, hello, Master Yong, nawala kayo. Master Yong. Ayan, meron na si Evelyn Baluyot Gatdula, 12/21/1983, 37 years old. Ano daw po ang kanyang kapalaran ngayong 2021? Sandali lang, Evelyn ha, kasi sinusulat lang ni Master Yong yung... Okay. So, sige po, take your time. So, habang hinihintay po natin si Master Yong, I hope po sana yung ating year 2021, okay, ay Evelyn Baluyot Gatdula. Apo. Kailangan po ba malaman kung anong sign niya? Evelyn Baluyot Gatdula. Aha.
Tapos, pinanganak siya December 12, 21, 1983. 21, 1983. So, ngayon, 37 years old siya. Bale, ano siya? Sagittarius. Mga viewers, sandali lang po habang inaayos lang po ni Master Yong. Okay, medyo nawala na naman po siya. So, opo, i-click nyo lang po yung link. Pero anyway, kung nahihirapan po kayo, pwede, babasahin ko na lang po tapos, para ma-inform ko sila. Sagittarius po ito. Anyway, wag po kayo mag-alala, viewers. So, nandito naman siya online. Naka-phone patch naman po siya sa akin. Oo. So, kahit wala po siya dito sa ating StreamYard, so masasagot natin yung lahat ng inyong katanungan. Yung first 5 lang muna po kasi baka po kasi kami kulangin sa oras. Opo. So, habang hinihintay po natin sa kasagutan kay Evelyn Baluyot Gatdula ni Master Yong, usually kasi ang nakikita, ang kadalasan ng mga nakikita ng iba, ang yung first quarter ng 2021, of course, andyan pa rin yung problema natin sa 2020 na isang bangungot para sa atin. So, at isa pa, since na ang Chinese New Year, gaganapin ng February 12, nandito pa rin tayo sa dulo ng Year of the Metal Rat. Okay? Mag-i-start po kasi ang Year of the Ox by February 12, 2021. Okay? So, okay na po kayo, Master Yong? Okay. Okay. So, habang hinihintay namin kayo, mag-i-explain lang po ako sa kanila. So, yung sa February 12, yan po ang Chinese New Year nga natin ngayon. So, dun pa lang po mag-i-start ang Year of the Ox. Dun pa lang po mag-i-start ang year 2021. So, yung mga na-discuss po natin before, nung mga pampabuenas, ay gawin pa rin po natin yon, okay? Maliban po sa ginawa natin noong December 31 sa pagsalubong for the Filipino tradition sa pagsalubong natin ng bagong taon, kailangan gawin din po natin yon sa February 12, okay? Sa February 12, 2021, which is the exact date ng Chinese New Year. So, doon pa lang po mag-i-start ang Year of the Ox. Okay? So, ito po ay dulo pa lang. Dulo pa lang po ito ng year 2020. Na para sa akin, isang bangungot, isang nightmare. My God. Halos hindi tayo nakagalaw. So, tamang-tama nga siya eh. Year of the Metal Rat. Ano ba ang ginagawa ng rat? Ano ba ang ginagawa ng daga? Ang daga, lumalas lang sa kanyang lungga para kumuha ng pagkain. So, gano'n ang nangyari sa atin eh. Lumalabas lang tayo, kasi nga natatakot tayo dun sa COVID-19, baka tayo mahawa. Lumalabas lang tayo para bumili ng pagkain o kaya para maghanap buhay, para mabuhay natin ating pamilya, meron tayong pambili. Tapos, pagkatapos nun, balik agad ka sa bahay natin o yun, sa lungga, gano'n ang daga. So, that's, kumbaga naayon yung 2020 sa Year of the Metal Rat. So, parang nangyari sa atin is para tayong naging isang, kumbaga, para tayong naging isang daga eh. Yung the usual na ginagawa ng daga. Lalabas para kumuha ng pagkain. Pag nakakuha na ng pagkain, papasok na sa kanyang lungga. So, ganun po ang nangyari sa atin. And I hope po sana, itong year 2021 ay magkaroon ng pagbabago. Malaking pagbabago. Hindi lang yung konting pagbabago. It must be malaking pagbabago po. Master Yong, okay ka na ba? Okay. So, sige po, take your time.
Okay. Oh, medyo nagfa-fluctuate yung signal ni Master Yong kaya kasi nasa saan ba kayo? Montalban, tama ba? San Mateo. Nasa San Mateo Rizal kasi siya kaya yeah. So kaya yes. I-mention natin 'yon. I-mention natin 'yon Master Yong mamaya before tayo mag-end, okay? So habang medyo matagal pala tong ginagawa niya. So tamang-tama lang na 5. Yung first 5 na nag-comment, yun lang po ang kaya po niyang basahan sa inyo. Kasi hindi siya yung katulad nung pag nakita ka agad yung birthday, ito na kaagad. No, hindi. Meron siyang computation po. So para malaman po natin yung So, kailangan daw magtugma yun. Okay, kailangan daw yun magtugma yung simulat sa isinilang kayo. So, ito raw yung nakatakda sa yung kapalaran. Ito daw, kung tawagan ay automatic kabbalistic. Ito, Evelyn, Evelyn, makinig ka na ha. Ito na yung para sa'yo. Evelyn Baluyot Gatdula, sinilang noong 12/21/1983, 37 years old. Okay? Dahan-dahan lang, Master, kasi sasabihin ko dahan-dahan lang. Evelyn. Okay, Evelyn. Okay, yung Evelyn, yung daw number ng pangalan mo is number 2. So, ibig sabihin nun ay binabalanse yung iyong, ano yun, Master? Binabalanse dun sa number 2. Okay, so ano man dumating sa buhay mo na problema, kahit na anong klaseng problema yan, ay kaya mong balansehin. Kasi dun sa pangalan mong Evelyn. Okay, equivalent to number 2. Okay, yung baluyot. Okay, so yung baluyot naman, yung middle initial mo, ang sabi ni Master Yong, ay ito ay isang foundation. Tama ba, Master Yong? So, yung baluyot daw, ito ay parang isang foundation. So, kahit na anumang problema na dumating sa'yo, ay magiging matatag ka. So, tama ba yon, Master? So, yun. So, yung baluyot na middle initial mo is a foundation. So, kahit na anong problema pumasok sa'yo ngayong taon na to, ay magiging kang matatag. So, hindi ka, kumbaga, hindi ka matitibag. Makakayanan mong ma-solve at makakayanan mong harapin ang lahat ng klase ng problema. At yung gatdula naman, Master Yong, so yung baluyot, Master, number ano yon yung baluyot? Kasi yung Evelyn niya is number 2. Okay, yung baluyot niya is number Okay, number 6 yung baluyot mo. And then, gatdula is number 3. Okay. Okay. So, ang gatdula daw ay number 3. Equivalent to number 3. So, ibig sabihin daw nun is love. So, lahat ng klase ng love ay meron ka, Evelyn. So, napakaswerte mo, Evelyn. Okay, ngayong year na to, yan ang matatamo mo ngayong year 2021. Ano yan? Mapa-family, mapa-business, mapa-trabaho. Okay, generalize pala to. Okay. 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 Yes, December 21, 1983. Mm-hmm.
Okay. So, yung iyo namang birthday na December 21, 1983, according kay Master Yong, ay magiging successful sa lahat. Magnegosyo ka, meron kang trabaho sa ngayon, yan ay magiging successful lahat. Walang failure, tama ba? No failure, lahat successful. Hindi ka raw masisiro. Okay, ngayong 2021. So, napakaswerte mo, Evelyn. Yeah, okay. 2. Mm-hmm. Okay, so ibig sabihin, ito pala, Evelyn Gatdula, ito palang pangalan mo ay lahat pala tayo ay may total. Okay, may total dun sa kompletong pangalan natin, first name, middle initial, tsaka last name. So dun sa'yo, ang total is number 2. Okay? So ibig sabihin, balance yon. Mapapositive man yon o negative, balance. So kaya mong balansehin. Yes. So, kaya mong balansehin ang pumapasok sa'yo na positive or negative man yan, kaya mo siyang balansehin. Ibig sabihin, hindi, kumbaga, hindi, ano bang tawag doon, Master? Pag na-balance mo siya, okay, kahit na anong, So, kahit na anong sitwasyon na dumating sa'yo ngayong year 2021 ay kaya mong balansehin, kaya mong mapag-aralan lahat. Okay? So, negative and positive, kaya mong mabalanse. So, yan, ang total number ng iyong kabuuang pangalan, first name, middle initial, and last name is number 2. So, ibig sabihin, balance. Kaya mong bumalanse, mapa-negative or positive. So, yan yung kumbaga, nakikita sa'yo ni Master Yong ngayong year 2021. Ngayon, Master Yong, dumako naman tayo kay Joan Llames. Ito yung kabuo niyang pangalan, Joan, Joan, Buere, B as in boy, U-E-R-E. Llames. Double L-A-M-E-S. Llames. L. London. Apple, Mango, Echo, Switzerland. Llames. Joan. That's J-O-A-N. No, not Llames. Llames. London, Alpha, Mango, Echo, Switzerland. Wait. Ito, Llames. That's L-L-A-M-E-S. Wait lang Master. Ang birthday niya is September, that's 09/03/83. 03/83. 83. Yes. So, sandali lang, Joan Llames, habang kino-compute. Kasi yung pala, may computation pala ang lahat ng mga pangalan natin para malaman natin yung, kumbaga, ano yung magiging, yes, so, ano yung magiging kapalaran natin for the year 2021. Ito pala ay, okay. So, ito pala yung nakatakda sa atin. Hindi pala to hula. So, this is not hula. So, mapa year 2021 to, 2022, 2023, so forth and so on. Yan na yung magiging kapalaran natin. Yan na yung nakatakda. It's the destiny. It's our destiny. So, ito pala is kaibahan to sa hula. So, ito ay different. Magkaiba to. So, ito na yung ating magiging kapalaran. Base dun sa ating pangalan.
So, ito ay tinatawag na destiny. Yin and yang. Okay, the yin. Okay, yung yin is positive and yang is negative. Hello, Master, na wala kayo. Tawag kayo ulit. Mahina kasi ang internet ni Master, kaya yan, through phone patch lang po tayo. Hello, Master. Hello, Master Yong. Yan. Okay. So, habang hinihintay natin yung computation ng pangalan mo, Joanne Buerel Yames. So, ito pala yung kabalistic na sinasabi ni Master Yong is, ito yung talagang kapalaran natin na itinakda. So, hindi siya hula. Nakatakda na yan sa atin. So, ang tawag daw dito is automatic cabalistic. Ito raw ang kasama ng kapatid ng numerology. Okay. So, ganon. So, pag 5 pala, ibig sabihin may negativity. Power of worse. Power worse. Okay. So, power of worst. So, yan daw yun. So, ito pala isa, kumbaga, kabalistic, ito yung destiny na talaga natin. Ito na talaga yung, hindi na ba to, Master, mababago? Kung let's say, hindi maganda yung destiny, hindi na kayang baguhin. So, ito yung tinakda ng Creator. Yes. Oo. Okay. So, ayan. So, ito pala yung talagang destiny na natin. So, tayo kasi daw ang gumagawa talaga. Sa totoo lang, tayo naman talagang gumagawa ng ating kapalaran. It's our choice, okay? It's our choice, kumbaga, kung ano yung kahihinatnan ng ating destiny dito sa Earth. Okay, so, kaya lang ito pala ay nagbabase sa ating pangalan. Eto ba, Master, may tanong lang ako. Kung ang pangalan mo, di ba ang pangalan mo naman hindi mo naman pinili kasi syempre bata ka pa nun. Magulang mo ang nagpili sa pangalan mo. Ito ba ay may relasyon dun sa, kumbaga, bakit yan ang naging pangalan mo? Iyon ba may relasyon kung bakit yun ang naging destiny mo? So lahat ng pangalan natin kinuha sa kalendaryo Honorio Lopez. So meron tayong kakambal na santo at santa. Si Joanne. Okay, kay Joanne. Okay na kayo? Pwede na niyong sabihin about yung kay Joanne? Okay, Joanne, kung nakinig ka, Joanne Buerel Yames, ito na yung para sa'yo, your destiny. Okay, number 1.
Okay. So, ibig sabihin pala ng pangalan mo, Joanne, ang count ni Master dito, Master yung is 4. So, ibig sabihin daw nun, power. 4. 4. Inri. Okay. Ang ibig sabihin daw ng INRI na total dun sa pangalan mong Joanne is Earth, Wind, Fire. Ano pa ba yun? Earth, Wind, Fire, and Water. Earth, Wind, Fire, and Water. Okay, so yun yung ibig sabihin ng INRI. At isa pa, may power daw ito, yung number 4 is power, na may kakayahan kang manggamot. Okay, dun sa pangalan mong Joanne. Doon naman na Master sa Buere, sa middle initial. Matatag. So yung Buere, ibig sabihin, matatag ka. So kung ano man yung kuhanin mo o gawin mo, mananalo ka o makakamtan mo. Victory win. O victory or win, mananalo. Doon naman sa Liames, Master. So 8. Yeah, yes. So yung Liames ay equivalent to 8. So ibig sabihin daw nun, victory or success. So, pala, infinite. 8 is equivalent to infinite. Doon sa Kabbalistic, ano ba yun, Master? Kabbalistic, yung sinasabi nyo? Okay, automatic Kabbalistic. So, yung kanyang birthday, ang total ng iyong pangalan ay number 6, foundation. So, matatag ka. So, number 6, ibig sabihin, matatag. So, ibig sabihin daw nun, yung number 6 sa total na pangalan mo, Joanne Buere Liames, equivalent to number 6, ibig sabihin nun, matatag ka, hindi ka masusugpo kahit kanino man. So, hindi ka magigiba. So, lahat ng pagsubok na ma-encounter mo ay ikaw ay magwawagi. So, magiging victory pa rin. Okay? Mapa-negative yan na pagsubok, kahit anong klaseng positive, ikaw ay magiging matatag. Okay? So, yung kanyang birthday, Master Yong, 09 6 din. Okay, 09383. Okay. Okay. So, ayun nga, yung 6 din. Okay. Napakaswerte. Congratulations, Joanne Buere Liames, kasi napakaswerte pala ng iyong pangalan. Kasi a total of number 6. So, ibig sabihin, maswerte ka, matatag ka sa lahat ng klase ng pagsubok na ma-encounter mo. At saka kung ano yung naisin mo, ay makakamtan mo. Kahit na mag-negosyo ka, mag-abroad ka, ay lahat yan ay makakamtan mo. So, ibig sabihin, victory. So, number 6 ang total ng iyong pangalan. Okay? So, ayan. So, sumunod naman ay si Angel Babes. Pero ang kanyang totoong pangalan ay Marites Agpalsa Barbero. Marites Agpalsa, that's AG, A as in apple, G as in Guam, P as in Papa,
Yeah. Agpalsa. Sa. Agpalsa Barbero. Yes. Pinanganak siya ng 03/06/1982. 82. Okay, saglit lang daw. Marites Agpalsa Barbero. So, meantime, I would like to say hi dun sa mga viewers natin. Si Lynn Gatdula, of course, Happy New Year. Rhea Ignace Carrasco, Happy New Year. And Happy Three Kings, of course, Happy Three Kings today. And Chris Ramos Bernachea, hello po, Happy New Year. And of course, dun sa mga iba pa, saan pa yung iba pa nag-comment? Okay. Itong kay, kasi 5 lang po talaga yung ano niya. 5 lang po. Oo, hindi po kakayanin yung iba. Siguro pag nag-guest po ulit si Master, pwede po natin i-continue po yung ganitong pagtatalakay. Saan na ba to? Tapos na si si Lynn, tapos na si Joanne. So si Angel na lang, Dina and Riker, si Rafael. Yan ang pinakahuli po natin. Yung iba po, sa susunod na lang po kasi medyo matagal po ito. Hindi po yung katulad ng iba na pag nakita is mababasa na kaagad. So, kasi may computation po dito si Master. So, I would like to say hi na lang po doon kay, basta pinakahuli po natin ay si Rafael Tolentino Perez. So, Marising, Ernie Palikpik. So, siguro po sa susunod na lang po pag nag-guest ulit si Master Lynn Gatdula. Sabi niya, yes daw po. Sabi ni Lynn Gatdula sa inyo. Dun, so yun daw, kung mali daw ang computation, hindi raw magtutugma dun sa iyong pag-uugali. And then kay Lynette Vinco, yeah. Okay. Master, nawala ka. Nawawala si Master. So, ito, habang hinihintay natin si Master at habang kinocompute niya yung kay Angel Babes. Hello, Master. Yeah. Hindi raw basta-basta itong ginagawa niya. Kaya medyo mahirap. Hello, Master. Nawala ka na naman. Nawala na naman siya. So, si Lynette Vinco, good evening po and Happy Three Kings. Happy Three Kings sa lahat po sa inyo and Happy Three Kings. And also kay Sima Rathon, Marsing Ernie Palikpik, we are minds here. Why are you, don't you have a self? You contacted me on how to trade. Now I'm giving you the information on to earn money. What's this? Hindi ko alam po ito. I'm doing this out of joy. I thought it was a joke until I get my first and second payout from Mrs. Saria. What's this? She paid to me that real account manager still exists. Contact her on Facebook. So, si Rhea Ignace Carrasco, I'm doing this out of joy. I thought it was a joke until I get my first and second pair. Sima Rathod, I don't know what is this. So, parang it's out of the topic po itong message po sa amin. So, kay Lynn Gatdula, sabi niya, maraming salamat at nakakataba po ng puso. So, yan talaga ang iyong destiny. Actually, ako magpapaganyan din kay Master. So, yan po ang iyong destiny. So, whatever happens, 2021, 2022, so forth and so on, yan na po ang magiging destiny po ninyo. Kasi yan ang nakatakda sa iyong pangalan. Pero kailangan din po natin i-work for it kasi, kumbaga, tayo po kasi ang gumagawa ng kapalaran nating mga tao. Okay? And then, Angel. Bakit Angel Babes? I'm doing this out of joy. Okay.
Lobaton, Jonah, I'm doing this out of joy. Thought it was a joke. Hello? Hello? Yeah. Nalobat ang cellphone ni Master Yong. Okay, sorry po. Yes, yes. Oo. Okay. Yes. Oo. Pwede naman Master yung iba. Yeah, oo. Pwede naman yung iba. May isa ditong hindi nakahabol at saka itong kay Line, I think dalawa yata sila na oo, kasi hindi nakakayanin talaga eh. So, yun. Yeah, yung signal. Oo. Nalalobat pa. Okay, yan. Isa pa yung nagiging problem po natin. Oo. Yes. Oo. So, yun. Meron na ba kayong kasagutan dito kay Angel Babes, kay Marites Agpalsa Barbero? May computation na. Okay. Eto na. Makinig ka na. Makinig ka na, Marites Agpalsa Barbero. Marites is 4. Power. Okay, pwedeng maging leader sa inyong angkan. At meron daw kayong lahing manggagamot. Siguro daw yung lolo o lola mo ay manggagamot din. May forecast ka rin. Okay, so may kapangyarihan ka rin daw na kailangan mong, hindi mo lang daw na-develop. So, ibig sabihin, may forecast ka o may power ka, kaya lang, hindi mo nga lang na-develop pa, Marites. Agpalsa is number 3. Yung middle initial mo, Agpalsa is number 3. Ibig sabihin, mapagmahal, love. Okay? Yung last name mo, Barbero. Okay, last name niya, Barbero, is religious. Tama ba? Religious, Master? Okay. Ang birthday niya, so dun sa okay, dun daw sa birthday mo, Marites, ay kailangan mong pag-aralan. Tama ba yun, Master? Dun sa birthday niya, kailangan niyang pag-aralan yung lahat ng mga papasok sa kanyang grasya, graces, blessing, problema. Para kanyang mabalanse. Okay, 7. Okay, ang total number ng pangalan ng Marites Agpalsa Barbero ay total equivalent to number 7. Ibig sabihin, yung 7 ay number ni Jesus Christ. So, equivalent to sa very religious ka, Marites. Tama ba yon, Master? O yun, oo. So, yan yung total ng iyong pangalan, number 7. So, ang number 7 ay number ni Jesus Christ. Ibig sabihin, you are very religious. Okay? Simula sa lolo mo, lola mo, at saka sa nanay, tatay mo, ay very religious kayo. Base dun sa iyong pangalan. Okay? Marites, I hope na sagot namin ang iyong iyong katanungan regarding sa iyong destiny. Okay? So, tandaan mo na yan. Yan ang iyong destiny. Ang kailangan mo na lang, you have to work for it na lang, yung destiny mo. Okay? Para, di ba tama yon, Master? Hindi mo kailangan hintayin or iasa sa iba. Ikaw mismo ang dapat gumawa ng iyong destiny. Kaya lang, may gabay ka na dyan eh. Meron ka ng gabay. So, kailangan mo na lang pag-ibayuhin. Okay? So, sumunod, ang pinakapang-apat natin ay si Dayan. Ang kanyang pangalan is Helen
Pagaduan Honrado. Ang kanyang birthday, 05 Helen, ang pangalan niya. Ang middle initial niya ay Pagaduan. That's P-A-G-A-D-U-A-N. Pagaduan. Ang last name niya, Honrado. H-O-N-R-A-D-O. Honrado. 05 13 13 76. 76. So habang hinihintay natin yung computation ni Master Yong. Master Yong, ako rin Pag may message ako sa'yo So habang hinihintay natin yung tawag dito yung computation ng iyong pangalan, Dayan or Helen Pagaduan. Okay, mag-say hi naman ako. Ito kasing kay Sima, hindi ko na kailangan basahin to kasi it's out of the topic kasi po ito. Hindi ko maintindihan kung ano tong sinasabi po niya. And then ito, sinabi nga pala ni Lynn Gatdula, maraming salamat po at nakakataba po ng puso. So yan yung nabasahan nyo for her destiny. And then si Joan Llames, yes po ma'am, willing to wait po. Okay. Anyway, natapos na yung sa name mo, natapos ka na. So sana na napakinggan mo ito. At sa mga iba naman po, pwede po ninyong i-replay naman ito kasi magsisend na rin po ako sa inyo nung sa YouTube channel po namin. Ida-download ko lang to and then later on, isisend ko sa inyo yung link para pwede po ninyong paulit-ulitin, pwede po ninyong panoorin ulit. Si Lynette Vinco, hello po. Kaya lang Lynette, hindi nakakayanin. So baka sa susunod na guesting, anyway, nag-a-announce naman ako dito sa Philippine One para na-i-inform kayo kung sino ang magiging guest ko po. So si Joan Llames, opo, dito po ako. Okay, Joan. Wow, salamat po sa inyo. God bless. And Angel Babes, thank you so much. Nawala na naman si Master Yong. Marsing Ernie Palikpik, yes po. So si Marsing Ernie Palikpik, yes ma'am. Busy lang po kanina sa tindahan. Okay po sa ngayon. So Lynette Vinco, good evening po. Sana po mahabol po mabasa ang name ko. I think Lynette, I think hindi. Kasi ito na yung pinaka-pang-apat si Diana Laparagas, Riker, Rafferty. Ang pinakahuli, Lynette, si Rafael. Okay? Si Rafael ang pinakahuli. Kasi medyo overtime na tayo. Kaya lang tatapusin lang namin yung last dalawa pa. Kasi medyo matagal to. Kumbaga yung pangalan mo, i-compute pa nila. So, yung mga ibang hindi nakahabol, pwede namang mag-guess ulit. Master Yong, pwede ka bang mag-guess sa akin sa next Wednesday? Para ikaw na lang ulit ang guest ko. Kasi marami mga nagpapahabol na gusto rin nila. Kaya lang yun, first 5 pa rin. Yung pag-open namin ng program, kung sakaling available si Master Yong next Wednesday, yung first 5, pwede naman ulit magmalaman kung ano yung destiny. Okay? Kaya lang yung mga ibang hindi na nakahabol, sa next program na lang ulit natin by next week. Okay? Master, nawala ka. May last 2 na lang tayo, yung si Helen Pagaduan Honrado at saka si Rafael Tolentino Perez. And also hi dito sa isa kong tawag dito. Yeah, sa isa kong what they call this, live streaming program din. Hello. Sana naiintindihan niyo rin po yung sinasabi ko po dito. So Master Yong, ano po? Meron na tayong may equivalent na tayo. Wait lang, nawawala ang signal. Nawawala signal. Pang-apat na natin si Helen. Pang-apat na natin si Helen. Okay, so, ayan, may another comment ulit. Hello, Master. Ayan. If ever pwede pa kayo
pwede ba kayo next Wednesday ulit? Marami nagre-request. June. Pwede natin pagbigyan, pero I try my schedule, ha? Kung hindi ako busy. Nawala kayo. So Master, kailangan malaman ko kung confirm kasi sila, they will mag-wait talaga sila sa inyo this coming Wednesday. That will be January 13. Hello? Yes. Hello, naririnig ako? Yes, naririnig? Yes, napapakinggan kayo. Yes, napapakinggan kayo. Yes, napapakinggan namin kayo. Okay. Oo, alam ko, maraming nagre-request, kaya lang, ang ating gadget, humahina. Kung malapit nga lang kayo dito di ba? Pwede tayo magkita somewhere tapos pwede siguro yun nga, interviewin ko na lang kayo parang katulad din ito, di ba? Or pwede kayong pumunta dito sa bahay. So yun. Pwede schedule na lang. Yeah, pwede naman. Oo. Pero if ever ba, pwede ba kayo next Wednesday? Kasi may mga ibang gustong humabol pa Oo. Kasi kailangan mabilis ang computation dahil ang spirit mabilis din yan umalis. Dahil yan ay gabay at patnubay ng kataas-taasan sa atin. Okay? Nandito na tayo kay Helen. Yeah, kay Helen Pagaduan on. Yes. Ang niya 8. Ibig sabihin, ang 8 means success. No? Success yan. Helen, 8 ka. Ano mang naisin mo, magtatagumpay ka. Sa lahat ng mo sa pagpasok ng 2021. Ngayon, itong pagaduan mo ay 2. Balansihin mo ang lahat ng sitwasyon mo sa buhay. Positive man o negative, ibalansi mo 2. Okay, Conrado. Ang angkan ninyo sa simulat sa pulpa mula sa iyong mga angkan, mga ninuno, lahi kayo ng religyosa. Madasaling kayo. No, ang Conrado mo ay 7, no? Ngayon, 5/13/1976, i-adjust mo lang ang iyong ugali sa taong 2021 at sa susunod pang mga taon sapagkat may ugali kang asal. Ang ugaling asal, ikaw lang ang nakakaalam nun kasi confidential yun, no? So, ang total mo ay 4. Ibig sabihin ng 4, mayroon kang angking kakayanan o kapangyarihan na kailangan mong i-develop. Pwede kang maging leader dahil ang hawak mo ay 4. The 4 elements of the word. Igni, natura, nidabatora, integra, apoy, hangin, tubig, lupa. Okay? Narinig ba? Narinig? Yes, okay. Hello? Okay, Master. Yes, napapakinggan. Okay. Hindi ko na kailangan i-repeat. Yes. Okay. Napapakinggan nila. Napakinggan ni Helen. Yes, Master. Napakinggan ni Helen. Kaya hindi ko na uulitin. So, Helen, mag-message ka, mag-comment ka dito kung napakinggan mo ito lahat. Okay? Okay. Napakinggan. May... okay. Sige, last na number 5 na. So, last is si Rafael. Yes. Ang last is si... Pero kung last nyo, may message ko sa messenger. Rafael Tolentino Perez. Rafael Tolentino Perez. Okay. Tapos, pinanganak siya noong 03/14/1984. Okay. That's March 14, 1984. Yes, pardon. Saglit lang po. Okay. So, habang hinihintay natin si Master, habang compute, ito yung pinakahuli na po natin. Kasi overtime na po tayo. Supposedly, dapat 1 hour lang po talaga yung program. Kaya lang, since na kailangan po natin tapusin ito, para mapagbigyan natin yung first 5, okay? Yung iba po, sorry po, pasensya na po, sa susunod pong guesting po ni Master yung
isusunod po namin kayo. I-take note ko na lang po ito. So, kailangan po, nandun din po kayo. Pag let's say, next week, sabihin natin, available si Master ng January 13, dapat nandyan din po kayo. So, pag nag-message po ako sa inyo, dapat mag-comment po kayo. Okay na po? Sandali lang ha, inaayos ko. Sandali lang daw, mga viewers, inaayos ko lang ni Master. Ang hinat ka ng signal sa San Mayor. Oo, ko na ita, nakipa. Pero anyway, naintindihan naman nila eh. Naintindihan naman nila, Master Yong. Naiintindihan nila. So, isa na tayo ha. Pero yan na regalo sa inyo sa taong 2020. So yan yung gift for the year 2021. Yes. Ganoon naman talaga eh. Si Lord pa rin naman ang kailangan natin hinga ng tulong eh. Ito sa lupa, sa sanlibutan. Oo, kaya nga, ganun nga yun. So, habang hinihintay natin si Master, dun sa mga, Master nga pala, before anything else, available ka ba ng January 13? Kahit ganitong oras na lang, sa gabi, para... baka siguro sa, sa bahay, para hindi mag-fluctuate. Yes, pwede naman. Sige. Pwede tayo magkita. Kung gusto, ano bang time? Kasi actually, pag Wednesday, alas 2 hanggang alas 3 ako ng hapon. 2 to 3 p.m. ang hiwaga ko dito sa Philippine One. So, kayo, ano bang oras kayo po pwede ng Wednesday? Actually, Wednesday, wala pa talaga akong schedule eh. Wala pa akong ano eh. So, pwede naman tayo mag-usap na lang siguro later. Ano na lang tayo ulit para ma-set natin yung schedule. And then, may announce ko na rin sa kanila na January 13, isa kayong magiging guest ko na rin para continuation na lang dun sa ibang hindi na napagbigyan natin ngayon. Oo, sige. Okay, thank you ha. Okay, tapos papamitin nyo na rin later bago tayo magtapos yung tawag dito kung saan kayo pwedeng kontakin saan ang address nyo, ang office nyo para if ever, at saka yung tawag dito yung FB page nyo para pwede nila kayong makontak din, mag-message din sila sa inyo. Tapos na pala, Master, nag-message na ako sa Messenger. So, mamaya. Yes. Mamaya na sa akin. Okay, ito na sila. Rafael, makinig na. Ang ganda ng pangalan mo. Rafael, kasama sa 7 Arcangheles, sa 7 Archangel. Okay. Rafael, Rafael, nawala lang si ano. So, si Rafael ay religious ang kanyang number 7. Yung, parang kay number din ni Jesus Christ, yung Rafael. Tama ba? Okay, parehong palang 7, pati Tolentino. Okay. 6. So, 6 is matatag. Okay. Okay. So, Rafael? Okay, pagmamahal. Okay. Okay, perfectionist.
So, ulitin ko, Master, ha, kasi hindi yan napakinggan ni Rafael. So, ang Rafael ay number 7. Ang Tolentino, na middle initial niya ay number 7. Rafael, makinig ka, ha. At ang Perez ay number 6. So, ibig sabihin, yung Rafael and Tolentino, number 7 ay religyoso, religious. Ang Perez, number 6, ito ay matatag. Okay, matatag ka. So, kahit na anong klaseng problema, kaya mong harapin, kaya mong malusutan. Okay? Napakaswerte mo kasi ganyan yung destiny mo. Ang iyo namang birthday, which is March 14, 1984, ang sabi ni Master Yong, yung March ay perfectionist ka raw. Pero meron ka raw ugaling asal. Kaya lang hindi niya ayaw niyang bagitin kung ano yon kasi it's confidential. It's very confidential. Ngayon, kung gusto mong malaman kung ano yon, pwede mo siyang i-message sa kanyang FB account na sasabihin naman niya mamaya. At ilalagay ko rin yon kung saan siya makokontakt dun sa YouTube channel din namin pag na-download ko na to. And then, kailangan mo lang baguhin, tama ba? O i-adjust ang iyong pag-uugali. Yes, oo. Baguhin mo ang iyong ugali. Kasi yung nga daw, yung March is perfectionist ka at meron kang ugaling, yun nga, asal. Ayaw niya magitin, kahit ako hindi ko rin alam kung ano yon. So, yun. Ang total number ng kanyang pangalan, Master, is 5. So, yung 5 ay may nakikita siyang negativity sa'yo. So, marami raw naiingit sa'yo. So, marami daw naiingit sa'yo, Rafael. Sabi ni Master. So, yung total number ng iyong pangalan ay number 5. So, ibig sabihin, may dagdagan ng panalangin, ha? May combination ng negativity siya, di ba? So, dagdagan ng panalangin. Tama ba, Master? Dadagdagan niya ng panalangin. Okay, okay. So, yun. Okay, so tandaan mo, Rafael, number 5 ang iyong pangalan. So, meron siyang meron siyang halong negativity. So, kailangan mo lang magdasal at humingi ka palagi ng guidance kay Lord. Okay? So, ayan. So, guys, sana nagustuhan po ninyo yung aming topic ngayon. Actually, yung unang part po na to is yun nga, what's in store for us for the year 2021 na nasabi naman ni Master Yong. And itong second part naman is ano yung destiny nyo. So, yun talaga yung destiny dahil dun sa inyong pangalan. Okay? So, bago po tayo magtapos, mag-hi na lang ako dun sa mga ibang huling nag-comment. Kagaya po ni Joanne. Okay, yes okay, nabanggit ko na to. Joanne Llames, yes po ma'am, willing to wait. Lynette Vinco, hello po. Kaya lang Lynette, next Wednesday ka na lang, January 13. Okay, January 13, i-announce ko na lang kung anong oras kasi mag-uusap pa kami ni Master kung anong oras siya po pwede. And then kay Joanne Llamas, opo, nandito po ako. Joanne Llames, wow, salamat po sa inyo. God bless. And Angel Babes, thank you po. Marsing Ernie Palikpik, yes po. And Marsing Ernie Palikpik again. Yes, ma'am, busy lang po kanina sa tindahan. Okay na po ngayon. So, Lynette, good evening po. Sana Lynette, next Wednesday ka na lang. Iti-take note ko na lang yung inyong mga pangalan. Okay? So, i-announce ko dito sa Philippine One kung what time ng Wednesday. And then, Marsing Ernie Palikpik, ma'am, hindi ko po napakinggan yung akin. Marsing Ernie Palikpik, pwede mong pwede mong i-replay, okay? Pwede mong i-replay ito yung nabanggit namin sa'yo. Magsisend na lang ako dito sa comment section ng FB ng Philippine One ng link for the YouTube channel natin. Kasi ida-download ko to sa YouTube. And doon nyo na rin makikita kung saan nyo makakontakt si Master Yong, okay? Si Marsing Ernie Palikpik, pwede pong ulitin yung sa akin. Pwede daw ulitin. Marsing Ernie Palikpik, ma'am, paano po ko po malalaman yung akin? Yun nga, pwede mo namang tawag dito, pwede mong ulitin itong video na to, okay? So, si Diana La Paragas, good evening po ma'am, Shane, Pe, at Master Yong. Narinig ko po lahat. Maraming salamat po at God bless. So, Angel Babes, thank you po. Narinig ko po lahat sa akin. God bless po sa inyo. And Lynn Gatdula, nakikinig po si Rafael. Okay, Rafael, salamat po.
Celeste Arcasia Bernardes, hello po ma'am, good evening. Lynette Vinco, okay, sige po, waiting ako Wednesday. Lynette, maraming salamat po and God bless. And guys, sana po, lahat ng viewers po natin, paki-like naman po and subscribe po yung aking YouTube channel, which is the Philippine Event News TV. And at the same time po, ito pong video po na to, isasama ko po dito si Master Yong. Okay? So Master Yong, ano po yung masasabi niyo po ngayon? Last parting words po natin sa ating viewers bago po tayo magtapos. Tatlong bayan tayo ng buong may kapal. Bayan tayo sa araw taong 2021, lahat ng ating pagsubok mapaglampasan na natin. At patnubayan tayo ng naglikha sa atin. So, bago ako magtapos, ito ang aking number, 0965-458-6981, 0965-1500. Okay, yung okay, yung kanyang Facebook. Yes, thank you rin, Master Yong. At ito nga pala, hindi nila napakinggan yung Facebook mo, pero yung number nyo napakinggan nila. But anyway, paki-message na rin to, Master Yong, yung iyong cellphone number. At saka yung Facebook mo, i-send ko na lang sa kanila yung link. It's Domingo Asuncion, yung FB ni Master Yong. So, pwede kayong dumirekta sa kanya kung gusto po niyo siya makausap. So, anyway, maraming salamat po. Iko-confirm ko po yung kanyang guesting by January 13, even for the time, okay? Para yung lahat po na hindi po nakaabot, kasi medyo matagal po talaga. Actually, ngayon po, overtime na po kami ng 30 minutes, nakakaya kila Miss Mavic. Nahiya tuloy ako. 1 hour lang po yung binibigay sa akin na program po dito sa Philippine One. So, anyway, maraming salamat po at sa lahat po ng mga nakinig at sa lahat po ng sumusubaybay sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Even for the start po, maraming salamat. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel kasi lahat po ng na-discuss po natin doon, pwede po ninyong ulit-ulitin. Kung may nakalimutan po kayo, pwede po ninyong ulit-ulitin yon. Every time na mag-upload ako ng bagong video, pwede po ninyong makita kaagad kung nakasubscribe kayo. At saka mag-press din po kayo ng notification bell. And at the same time, yun din pong Facebook page po namin na which is Multo Kababalagan Elemento. Pwede rin po kayo mag-join as member doon. So may mga suggestions din po kami doon, may mga upload din po kami doon na makikita po ninyo at makakatulong din po sa inyo. At kung meron po kayong mga topic po na pwede po nating pag-usapan, mag-message lang po kayo sa akin doon sa messenger ko po sa FB. O kaya naman po dun sa YouTube channel, pwede rin po kayo mag-message or pwede rin po kayong mag-email sa akin sa gabinangkababalaghan@gmail.com. At ang programang ito po ay co-produce ng The Philippine One at The Philippine Event News TV. At ito po ay mapapanood every Wednesday from 2 p.m. to 3 p.m. at every Saturday from 7 p.m. to 8 p.m. At ito po, take note po, mga viewers, meron po itong replay sa Global Pinas Online TV Channel 168 every Saturday from 1 p.m. to 2 p.m. Kaya ito pong kay Master Yong, makikita nyo po siya ulit this coming Friday. May replay po ito sa Global Pinas Online TV Channel 168. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at muli po sa ating pagkikita muli dito sa Hiwaga at Kababalaghan at sa darating po muli na Sabado, sana'y manood po kayo at i-announce ko po kung sino po ang guest po natin next Saturday. Yun naman po ay every 7 p.m. to 8 p.m. So, ako po ay muling nagsasabi po sa inyo na maligayang bagong taon ng 2021 at sana po mawala na po ang lahat ng ating problema, lahat po ng mga naging pagsubok sa atin ng last year na 2020 na isang bangungot na taon para po sa atin. 2021,
ay isa pong magandang taon para sa atin, isang masaganang bagong taon po ang 2021. So maraming salamat po guys, and I hope palagi po niyo kaming suportahan at maraming salamat po sa palagi pong napanonood po sa aming programa. Thank you Miss Mavic din, pasensya na, naging overtime po ako ng 30 minutes. Robert Dornan, pasensya na po, 30 minutes ang overtime ko. Anyway, maraming salamat at Happy New Year! Magandang 2021 sa lubong sa bagong taon. Bye guys!